Sa isang nakakagulat na pahayag, siniraan ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, may mga pagkukulang si Duterte sa kanyang administrasyon, lalong-lalo na sa kampanya laban sa ilegal na droga. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga taga-suporta ni Duterte at naging mitsa ng kontrobersiya sa loob ng pamahalaan. Bilang tugon, agad na ipinagtanggol ng China ang dating Pangulo na si Duterte. Sinabi ng China na malaki ang nagawa ni Duterte para sa pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China at dapat itong bigyan ng pagkilala. Ipinahayag din nila ang kanilang suporta sa kanya at binatikos ang mga pahayag ni Pangulong Marcos. Ito ay nagdulot ng lalong pag-init ng tensyon sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Sa gitna ng kontrobersiya, tila naglagay ng alanganin si Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon. Ipinahayag ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio, anak ng dating Pangulo na si Duterte, ang kanyang pagkadismaya sa mga pahayag ni Marcos. Ayon kay VP Inday, hindi nararapat na siraan ang kanyang ama na nagbigay ng buong serbisyo sa bayan. Inaasahan ng marami na magkakaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ni Marcos at Duterte upang masulba ang isyu. Well, itong hang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Usapan. Ito lang, no? Focus tayo dito. At himay-himay natin kung sino yung tama at sino yung may tama. Ulitin ko, ha? Himay-himay natin kung sino yung tama at sino yung may tama. Na si Pina Sales, Elizabeth Perpeña, linggo-linggo walang patawad sa mikrobyo, kahit linggo, ha? Bawal iyakin dito. Sasabihin nyo na naman kami, puro China. Kayo nga, puro China kayo. Katusok muna. Sabi na rin mo kung sino ang bangag. Oh, alam nyo na kung sino yan. Medyo iseso, magandang tanghali ho sa inyo. Ito mga kabista, kagahapon nga ho, ay naglabas po ang Chinese Embassy sa Manila patungkol po manong sa sikretong agreement ng Marcos admin at ng Chinese government. At ngayon mga kabisdak, naglabas na naman sila, kumakalat sa pahayagan na naman ng kanilang statement patungkol sa agreement naman ng dating administrasyon noong 2016. Duterte, ito'y tinawag po nilang special agreement. Tingnan mo, ha? Na para sa akin, itong nangyayari pong pahayag ng Chikwa ay maliwanag na ipinagtanggol ang dating administrasyon at nilaglag ang bangag admin. Naku, animal, oh. Ay, Evangeline Sacramento, magandang tanghali ho sa inyo. Laglagan? Na? Pero, ang mga bangag, iba yung pagka-interpret nila. Hindi ko alam bakit ganun ang pag-interpret nila. No, na para bang, nung nilabas kasi, mga bayarang media naglabas, nilalagyan nila ng kulay. Kanina, nilalagyan nila ng kulay. Pero nung hinimay-himay ko, magandang tanghali po na Phyllis Neil, mas nakakabuti pa sa Duterte, previous Duterte admin, yung inilabas ngayon ng Chinese Embassy. Mas nakakabuti at lumalabas na yung mga sinasabi ni Tatay Digong ay totoo at hindi sikretong agreement. Ito mamaya pag-usapan natin. Nay Phyllis Neil, maraming salamat po sa pakulay. Ma'am Emelita Bryant, magandang tanghali po sa inyo. Ang hindi ko lang maintindihan, itong mga bangag supporters, ang daming mga komento doon sa mga post ng ABS-CBN, pakulong daw si Digong. Pakulong si Tatay Digong, inamin na nga dito pa lang sa statement ng Chinese Embassy, ay maliwanag na walang butas yung agreement ng Duterte admin at ang China. Pero ito po yung
ito po yung kagahapon. Pag tiningnan nyo po mga kabisdak, ayan, no? Breaking. Maliwanag ito secret agreement. Laglag dito si Da Junior. The Chinese Embassy in Manila claims that the Philippine military, the Department of National Defense, and National Security Council had entered early this year into agreement with China with regards to the South China Sea. The embassy says that agreement was between China and the Philippines through the EFP Western Command that was supposedly approved by the key Philippine government officials, including of DND and NEC, National Security Council. Kasama dyan ang Malacanang, kasama yan si Da Junior, ha? Ito meron silang agreement na hindi po natin alam kung anong agreement po yan. China at ang Marcos admin. Siguro ho, sa mga susunod na araw, ilalabas po yan ng Chinese kung ano po ang agreement ng Marcos. Ito po yung kabang-abang mga kababayan ko, no? So ngayon ho, ang punto dito, may agreement. Ang Marcos at ang Chinese government. Na sa ngayon, hindi natin alam kung ano pong agreement na ito. So, ibig sabihin, sikretong agreement yan dahil walang alam ang bawat Pilipino sa kasunduan ng bangag admin at ng INCHEC. Tama o sobrang tama? Okay. Nagulantang ang daigdig ng mga bangag kagabihan. Ma'am Evelyn Bautista, Pedro San Juan, magandang tanghali. Nagulantang. So, hindi nila alam paano po nila ito sasalagin. Paano nila ito sasagutin. Kasi linabas ito kagahapon, Biyernes kahapon, di ba? Di off ang mga bangag supporters. Kakabiniti, di off. Na? So ngayon, hirap na hirap sila dito. Kaya magulat ka mga kabisdak, merong inilabas ngayon. Ang mga mainstream media naman, ito Manila Bulletin to guys. So ngayon, yung nilabas ng mainstream media, ito ho yun, pinalabas nila na masama si Tatay Digong. Yung una, ito yung labas nila. Ayan, sa Philippine Star ha. China publicizes 2016 deal with the Philippines. Yun yung unang labas ng mga animal. No? Ngayon, pag tiningnan mo, pag tatanga-tanga ka, hindi ka nagbabasa ng caption, ay talagang mapasama si Digong. Kasi, di ba, yun ang sabi ni Da Junior, na si Tatay Digong, may secret agreement. Yan yung komento, mga bubo. No? Mga ubob, kasama si Gadun dyan. Okay. So ngayon, inano nila guys, parang kinontra nila. No, ito yung pantapat sa post kagahapon ng Manila Bulletin. Ayan, yan yung Manila Bulletin ha. Ma'am Evelyn, salamat po sa inyong pakulay. Yan yung post ng Manila Bulletin. Pero mukhang nagkamali ho talaga sila. Hindi lang nagkamali. Talagang nagkamali ho sila. Dahil ang post ngayon na kunyari kuno patama sa mga Duterte para masira, nagkamali ho kayo. Mas lalong maliwanag, lumiwanag kung ano po talaga ang kasunduan ng Duterte at ng Chinese government. Patusok guys. Ano ipalabas ko muna itong balitang ito. Yung totoong nakalagay doon. Ito. Tagalog, abya-sibiin pa yan ha. Ayan abya-sibiin pa yan. Tingnan nyo, basahin ko. Tagalog ho ito. Maintindihan nyo po ito. Ayon nga sa aking caption, PRRD ipinagtanggol ng China. Ito po. Bakit para sa akin ay ipinagtanggol si Tatay Digong ng China? Nako, sasabihin na naman tayo puro China. No? Sus, kayo nga, puro China na kayo Huwag na tayo magbulahan. Pareho tayo puro China. Puro China gamit natin. Ito sabi ng Radyo 630, abya-sibiin pa ho ito ha. Ito, yung caption nila. Kung ito po ang pagbabasihan natin, talagang ipinagtanggol ng China si Tatay Digong. Sabi, sa unang pagkakataon, isinapubliko ng China
ang umano'y kasunduan noong 2016 sa Pilipinas tungkol sa pag-access sa mga isla ng South China Sea. Ngayon, pag yan lang ang tinitingnan, parang mapasama si Digong dito. Pero kung basahin mo lahat at himay-himayin mo lahat, ito galing sa ABS-CBN na to ha, galit kay Tatay Digong. Sabi sa pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila, sinabing mayroong, ito yung matindi, temporary special arrangement. Puta sa word pa lang guys temporary special arrangement. Ibig sabihin ng temporary, pansamantala. Anytime, pwede mabago. Anytime, pwedeng hindi sundin. Anytime, pwedeng ipawalang visa. Kasi temporary special arrangement na sinang-ayunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang bumisita siya sa Beijing na nagpahintulot sa maliliit na mangingisda. Puta, dyan pa lang, panalo na tayo dyan Nagpahintulot sa maliliit na mangingisda sa paligid ng mga isla. Tingnan mo. Dyan pa lang, panalo tayo dyan. Kung yan ang pagbabasihan natin na balita, yan, ABS-CBN ay hindi ba kayo masaya na pinapahintulutan ang Pilipinas kasama Chinese mangingisda ng malaya? Sunod, may pero pinaghigpitan ang pagpasok ng Militar Coast Guard at iba pang official planes and ships sa 12 nautical mile limit ng territorial waters. Sinabi na rin ho yan ni Tatay Digong. Okay, tingnan mo ha. Sinabi na rin ho yan ni Tatay Digong na wala tayong militarisasyon diyan, walang galawan. Wala tayong galawan sa pinagagawang teritoryo. Pero, kailangan malayang mangingisda ang mga Pilipino diyan sa karagatan na yan. Di ba ho? Ay putya, hindi pumapabor sa mga Duterte yan. Pumapabor sa atin na maliwanag, maganda ang hangarin ng Duterte admin sa ating bayan. At kapakanan ng maraming Pilipino, tama yung sinabi mo, Ebe Willing, ang tiningnan ni Tatay Digong. Ngayon, yung mga nagkukomento, mga bubo. Sabi ay dapat makulong si Digong dyan. Anong makulong? Makulong? Parusahan mo yung isang tao na binigyan mo ng magandang pakikitungo sa yung bansa natin, sa bansang China, at malaya, nangingisda ang mga Pilipino dyan sa karagatan. Paano ipakulong? Kaysa ngayon naman, habulan. Sige nga. Gumagawa kayo ng birada sa mga Duterte, pero nagmistulang ipinagtanggol ng China si Tatay Digong dito. At pinatunayan ng China na lahat ng sinasabi ni Tatay Digong ay totoo at hindi sikretong agreement. Nangyari naman na sinabi naman ni Tatay Digong na nakapalibot lahat ng gabinete dyan. At sinabi ko sa inyo na ang una, inilatag ni Tatay Digong yung kuno panalo natin sa arbitral ruling award, Pero magka-problema nga kung ipilit natin. Kaya sabi ni Tatay Digong, sige, ito na lang. Wala na lang tayong galawan lahat dyan, pero darating ang time na gagamitin namin itong award na ito. At hayaan na lang muna natin mangingisda ang lahat ng mga mangingisda dyan sa karagatan na yan, ang pinagagawang exclusive economic zone. Nangyari At huwag tayo magdala ng mga militar. Anong problema doon? Sige nga, hindi malaya tayo. Ngayon, ang may problema na malaki ngayon ay ang Marcos admin. Sila ang may problema. Hindi problema ng Duterte. At kung meron mang imbestigahan sa Senado at Kongreso, hindi ang Duterte admin, kundi ang Marcos admin. Kasi sa panahon ni Tatay Digong,
maayos naman ang relasyon ng China. Wala namang insidenteng ganito. So isa lang ang ibig sabihin, may problema ang Pilipinas sa foreign policy ng Marcos admin. Kung ito ang pagbabasihan natin, linis ang pangalan ng Duterte dyan. Linis. Bakit ba kasi ayaw nyo sundin ito, Da Junior, itong tinatawag nga ho ng China temporary special arrangement. Hindi nga agreement yung sinabi dyan, arrangement nga ho temporary special arrangement. Pag sinabi mong temporary, anytime mabago yan. Bakit ayaw na lang natin ipagpatuloy at palakasin pa ang arrangement na ito? Malaya tayo mangista o mangista ka dito. Ayaw nyo ng ganon? Kayong mga BBM supporters, ayaw nyo na malaya tayong mangisda? Hindi makipagpatintero kagaya ito ngayon? Ito ba ang gusto ninyo? Galit kayo sa mga Duterte? Kagaya ito, kawawa yung mga isda ito. Under Marcos admin. Tingnan mo ha. Ayan yung mangingisda, yung may watawat ng Pilipinas. Bangka yan. Nakikipaghabulan yan sa China. Ayan o. During Marcos admin na ho yan. Patintiro ng patintiro ho sila. Ito ba yung gusto ninyo, mga Pilipino? Kaysa yung sinabi ng China, malaya kayo mangisda sa panahon ni Tatay Digong. Pero sa Marcos admin, ito yun. Hello po, Mami Sani Topak, magandang tanghali po sa inyo. Ang punto ko dyan, kapakanan ng bawat Pilipino lamang ang iniisip ni Tatay Digong dyan Wala namang sinukong soberenya. Wala namang sinukong teritoryo. Ang inisip ni Tatay Digong, maiwasan yung ganito habulan na nangyayari sa Marcos admin, laging ganyan. Ito na pangkaraniwang sitwasyon na ito sa Marcos admin, mga kababayan ko. Ayan patintero. Ang liwanag sa ulat, abyasibin pa yan, Radio Size 30, nagsabi na ang kasunduan ay pahintulutan na malayang mangingisda ang mga Pilipino sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, biglang nagkadalit-sulit si under Marcos administration, hindi natin alam kung ano ang kasunduan ng Marcos at China. Ito na yung sitwasyon. Gusto nyo to? Ayan Ibig sabihin, mas epektibo yung foreign policy ni Tatay Digong kumpara sa foreign policy ng Marcos admin na panganib ang dala digmaan. Mamili kayo. Tingnan nyo mga kabisdak. Pakinggan natin yung balitang ito. After that, habulan na sa mga mangingisda under Marcos admin, bumbahan na naman ang water cannon. So ito na po nang nangyayari ngayon Tandaan nyo ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea ay hindi po kasalanan ng Duterte admin dahil maliwanag, malinaw ang foreign policy ng Duterte admin, kaibigan ng China, malaya ang Pilipino dyan sa West Philippine Sea mangingisda. Ngayon, ito na po yung resulta. Nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos na bombahin na naman ang water cannon ng mga barko ng China Coast Guard, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsagan ng ikinasang maritime patrol sa bahagi ng katubigang malapit sa Baho de Masinloc Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kahapon naganap ang naturang insidente kung saan bago pa ito nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ang 4 na mga barko ng China at 6 na barko ng Chinese Maritime Militia. Sa ulat nga ay direktang tinamaan ng water cannon ang starboard ng sasakyan, itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod dito ay ginamitan din ng 2 barko ng China ng kanilang J-Stream water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard mula naman sa magkabilang gilid na nagdulot ng pinsala sa rehas at canopy ng naturang sasakyang pandagat. Ayon kay Tariela, ang pinsalang ito ay nagsisilbing katibayan na malakas ang pressure ng tubig na ginagamit ng China sa kanilang pinakabagong panghaharas sa mga barko ng ating bansa. Bukod dito ay naglagay din anya ng floating barrier ang China Coast Guard sa lugar na may habang 380 meters na sumasakop naman sa buong bakuran
ng naturang Bajo de Masin Luxol na naglilimita sa access ng mga Pilipino sa naturang lugar. Samantala, sa kabila ng panggigipit at mapanuksong aksyon ng China Coast Guard, kapwa nanindigan naman ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ipagpapatuloy lamang umano nila ang maritime patrol kasabay ng pagtitiyak na hindi sila mapipigilan at magpapatuloy din ang kanilang mga ginagawa sa lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at matiyak naman ang kanilang kaligtasan. Okay. Ang labo ho, ang labo ho ng foreign policy ng Marcos admin. Yung bumbahan na yan, nangyari na yan sa Marcos admin, hindi po yan nangyari sa Duterte admin. Tingnan mo yung dulo, napakinggan nyo ho, na sisikapin daw nila pangalagaan at ang kaligtasan ng mga mangingisda. Sa ginawa ho nila, hindi po kaligtasan ng mga mangingisda ang kanilang ang mga hakbang, kundi kapahamakan. Kaligtasan ba yung hahabulin ka ng habulin ka ng Chinese Coast Guard diyan sa pinagagawang exclusive economic zone? Kalukuhan po yan. Maliwanag na malaki ang diferensya ng foreign policy ng Marcos admin. Na dapat malaman ho ng sambayanang Pilipino ano ba talaga ang sikretong agreement ng China at Pilipinas ngayon under Marcos admin na kung bakit nagkaganyan na ang China. Nasunod ba kaya ng Marcos admin ang kanilang sikretong agreement na nagbibigay ng mitya na digmaan tuloy sa atin? Yan ang malaking tanong yan. Ano ang agreement? Nasusunod ba kaya ng Marcos admin ang agreement pangako nila sa China? Dahil kung nasusunod guys, walang bumbahan ng tubig, walang habulan diyan sa West Philippine Sea na mga mangingisda inahabol. Oh. 'Di ba tumpak? Na tayo mga Pilipino ganito. Wag na po nating isipin pro Marcos ka or anti-Marcos ka, pro Duterte ka or anti-Duterte ka, pro China ka or anti-China ka. Ang dapat na pagtuunan natin dito mga kababayan ko at hanapan ng kasagutan ay kung bakit nagkaganito ang China. Na parang lumalabas na dating kaibigan ay naging kaaway na. Anong meron? Kasi kung ang pinag-uusapan po ng Marcos admin, kung yung sabi na para sa ekonomiya, kailangan yung ekonomiya natin lalago para walang kagutuman, ay hindi mo po pwedeng awayin yung kapitbahay mo na yung ekonomiya ay higanti. Simpleng logic lang guys eh. Bakit ko ba aawayin yung kapitbahay ko ni alam ko naman na pag nagkaroon ako ng problema ay makakatulong to sa akin? At bakit ba maghanap pa ako ng ibang kaibigan sa malayong lugar upang meron akong masandalan? Meron naman akong kapitbahay na anytime handa pong tumulong sa akin. Yan ang nakapagtataka sa Marcos admin. At pinupuntarya pa ang mga Duterte. Tingnan niyo po, malayo sa kagustuhan ng Marcos admin sa nangyayari ngayon at kung ano ang galawan nila. Iba yung lumalabas sa kanilang mga bibig at iba yung kanilang ginagawa. O tingnan niyo po, pakinggan natin ito, galing PTV ito. Desidido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan na ang kagutuman sa bansa. Tingnan Kasabay mo, ito ng pangakong pagpapabuti ng mga patakarang pang-ekonomiya ng administrasyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tingnan mo, wakasan ang kagutuman ng ating bansa. Ituloy natin, tuloy. Oh. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang kanyang pamahalaan sa pag-abot sa target nitong bagong Pilipinas. Sa kanyang panayam sa Mail Business Newspaper, isang pahayagan sa South Korea, simple lang anya ang kanyang pangarap sa bansa.
Isang Pilipinas kung saan walang mga Filipino ang magugutom. At yan anya ang sinisikap na maabot ng administrasyon. Ipinunto ng Pangulo na hindi na maaaring bumalik sa dati ang Pilipinas at gawin ang mga nakasanayan nito at umasa sa magandang resulta. Dahilan anya kaya tuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan ng baguhin ang paraan kung paano makipagnegosyo ang Pilipinas. Yan anya ay sa pamamagitan ng pagpapabuti sa economic policies para sa mas mataas na investment at kalakalan. Kaya umaasa ang punong ehekutibo na mababago ang Pilipinas para maging handaan niya ito sa susunod na 50 taon. Tingnan mo, no? Hindi ko alam kung anong sininghot ito. Para daw mapabuti ang ekonomiya at magkaroon ng maraming investment, no? At wala nang mga Pilipinong magugutom ay nagago. Hay, budol, animal. Walang magugutom pero digmaan sa China? Magkaroon ng maraming investment pero digmaan sa China? Mapabuti ang aking ekonomiya pero digmaan sa China? Animal budol? Paano nangyari ito? O ito, kakatapik lang mo natin sa na, yung nakaraan na sumipa, bumilis ang maraming Pilipinong nagugutom sa ating bansa from 12.6% last year. Nung Marso, nagiging 14.2% na ngayong taon ay nagago. No? Walang magugutom, pero hito kayo ngayon. Ang mahal ng bilihin, digmaan sa China, galit ka sa China. Nyor, may problema kayo. Di ko alam kung ang problema ninyo pag-iisip. No? Ito guys, ulitin natin. Total, ikukonek natin sa China. Kung tal sinabi naman ho nila, wala daw magugutom, pero lumabas ka sa bagong survey ho, ayan na ho, mabilis. Ang pagtaas ng kagutuman sa ating bansa, umabot na ng 14.2%. Ngayon sir, sinabi ko ho kanina, kung ekonomiya lamang ang pinag-uusapan, makahanap ka ng foreign investors, bakit lumayo pa tayo? Bakit ayaw natin sunggaban itong malagong ekonomiya ng Republic of China? Kapitbahay natin Matagal na sinasabi ni Gubmamba yan Wag id ka, dapat yung China pupunta sa atin, mag-invest sila. Kung totoo yung mga pinagsasabi nila, kasi nagbabasa lang no? Sabi ni Ma'am Emilita Bryant, baliktad talaga utak mga bangag. Ako, animal. Tingnan mo Ako nakakatakot na itong mga pahayag ni The Junior at ng Malacanang. Maganda yun. Maganda kasi isipin mo, sino bang hindi gusto na maibsan ang kagutuman? No? Hindi walang makaranas na gutom na maganda ang pasok ng ekonomiya. Ang problema, iba yung kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Yung lumalabas sa kanilang bibig, yung ginagawa nila, kakaiba. Ang tawag doon, budol ni Mal. Budol. No? At tingnan mo. Sa China na lang tayo mag-focus. Kasi ang China ito na po ang pinakamalakas na ekonomiya sa daigdig. Kapitbahay natin. Kapitbahay natin Hindi nyo ba alam na ang China ang pinakamalakas na export and import partner ng ating bansa? Hindi nyo alam yon? Puta ka, kayo mga bangag kayo kung hindi ninyo alam, malalaman nyo sa Bisdag Pilipinas. Pag tiningnan mo, putang ina, hindi natin kayang digmain at kaawayin ang China. Hindi natin afford yun Kailangan natin kaibiganin. Kasi kung ang pinag-uusapan mo walang magugutom na maraming Pilipino, ang kapitbahay mo malago. Tingnan nyo Ito, tingnan nyo po ang datos na ito. Ayan Top 10 import partners of the Philippines. Puta, ang layo ni Kanu dyan No? Top 10 import partners of the Philippines. Pag sinasabi mong import, ito yung mga produkto na nanggagaling sa ibang bansa
na pumapasok sa ating bansa. Nag-import tayo dahil Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!